Kung plantito or plantita ka and hilig mong magtanim ng halaman, mga gulay at bulaklak kagaya ko, kailangan mong bumili ng garden soil namin. What's up mga Bisaya? Ako si Don and welcome to Lutong Bisaya Gardening. So today, ang topic natin is all about worm cast. Isa ito sa mga component na hinahalo namin sa aming garden soil, and once every 2 or 3 months nag-harvest kami ng worm cast, and ngayon ang araw na yon. So ipapakita namin ang procedure, i-discuss din namin kung paano namin produce to. So let's welcome my father. Magandang hapon mga ka-agri. Nandito tayo ngayon sa review ng ating bahagi ito ng ating plant propagation. Inilagak natin yung ating vermiworm dito sa maliit na kahon na ating nakayanan, no? So ito yan siya, kuha na natin ang mga vermi dyan katatapos lang. Tapos ito yung actual na nakuha natin, no? Magmula nung April, no? So ito yung kasama niya sa awa ng Diyos. Makaproduce tayo ng 2 sako siguro, sako na ganito, kasi maliit lang yung kahon natin. Ito yung tunay na kulay ng worm cast, no? Nanggaling doon sa mga dahon, mga leftover na mga gulay-gulay. Ito na yung actual na produkto niya. Paghahaluin natin, kasi hindi mo maaaring idirekta itong iabuno sa tanim na puro vermi cast lang ang ating ilagay. Sticky kasi ito, kailangan mo pang ibilad. Ito yung na kuha natin doon sa box na yun. Yan siya. So muna yung mga worms, guys. Muna vermi or mga uod na nag-decompose sa ating mga nilagay na organic materials doon sa ating kahon. So paano natin na-produce yung ganun karaming worm cast, no? Dahil tapos na tayo mag-harvest, ipapakita natin sa inyo kung paano simulan. So ito ang proseso. Okay. Saan ba? Papel. Ito yung mga papel na naiipon nating papel. Ihalo natin doon, ilagay natin sa kahon. Yan sila. Bibi, hawa dia Bibi. Isra, baba ba? Matagal nating inipon ito sa loob ng isang sako para madali siyang i-dissolve, kasi magandang panghalo ito sa organic fertilizer pag ganito ang komposisyon niya. Ganyan lang siya makikita natin, pero pag lampas ng mga 3 to 4 months, lupa na halos ang makikita natin dyan. Mora? Balik na to ang ibabalik na natin yung ating mga bulate doon sa ating kahon. Ito yun. Balik na to.
tabi. Ayan. Ilatag na natin silang muli at nang sa ganun makapag-umpisa na naman sila. Ito yung ating mga warriors na pinagkakautangan natin ng mahalagang bagay para sa ating ginagawang organic fertilizer. So, pagkatapos yan, malaya na silang gumapang dyan sa ilalim habang nagpaparami. Kinakain nila yung lahat ng bagay na inilagay natin, basta dahon lang. Kahit yung balat ng puno ng saging, mga leftover sa kusina, wag lang yung kanin. Yung natitirang kanin, wag lang ilagay dito kasi babaho, magkumpos ng masamang amoy. So, yung mga gulay, tira-tirang gulay, kahit na yung sodas, pwede yun. Pwede na. So, mga importante dyan, mga dahon. Tapos, tabunan natin yan kasi mainit eh. Yan pang dipinsa natin. Malaking tulong rin yung papel dyan. Kasi kagaya nito, halimbawa ganito. Dyan sila magpupugad. No? Sa ilalim. Dyan mangingitlog. Dyan sila gagawin nilang taguan. Ang mga papel na ito, ibinabad sa tubig. Kung wala kang papel, kahit puro dahon, Okay. ito makatulong sa pagpaparami ng ating kinukumpos na garden soil. Okay. So ang assurance nito, isang sako nito, hinahalo natin sa siyam na compost pit. Nandoon na yung rice hull, mga sodas, organic na topsoil, ganon. So yan yung at ratio na. Okay. Isang sakong vermi, halo mo sa siyam na compost pit. Okay. Ganyan ang value ng ating garden soil. Inuulit ko lang yung bagong harvest na worm cast. Sticky yan. Kailangan pa itong ibilad, tapos dadaan sa straining. Okay. Salaan ba? Para magiging maganda yung resulta. Pero ganun din, ito pwede natin i-apply ito. Kailangan lang natin na maghalo. Mayroon tayong ihalo. Kasi ito gagamitin ko personal, no? So, pwede na akong mag-mix. So, ito, makikita nyo, isa itong compost pit. Gawa ito sa balat ng durian. Kung matandaan mo, noong season, October yon, nakaraang taon, ang dating puno na sako ng balat ng durian, ito na ang natira. Noong ma-dissolve na siya, ito yung ihalo ko dyan. So kung makikita nyo, hindi ordinaryong lupa ang resulta ng balat ng durian. Kapag ihalo ito doon, maalis yung pagiging sticky niya. Okay, ito yung katibayan na durian ito. Tingnan nyo yung mga balat na natira na hindi pa siya na durog, no? Ito yun sila. Dati ito puno, ngayon siya na natira. So, hindi pala masayang yung balat ng durian. Nahalo natin dyan. Okay. Haluan natin ng rice hull para tuloy maalis yung pagiging sticky niya. Kalahating sakong ilagay natin sa ganyan kadami na worm cast. Ito kaunting tip lang sa pagtatanim. Huwag kang magtaka kung may halong rice hull ang mga garden soil. Malaking tulong ito para hindi titigas yung lupa. At kung tag-ulan naman, hindi mag-standby yung tubig dyan sa loob. Kagaya nito, mga pamilya ng halaman na gabi-gabi, gabi pamili. Kapag
matigas yung lupa dyan sa ilalim, tapos masubrahan mo ng tubig dito sa itaas, tiyak na mabulok itong tanim, yung puno niya. Madili yung pagtubo. So malaking tulong itong rice hull para yung tubig diretso lang na dadaloy doon sa pinakababa. So guys, hahaluan natin ng lupa yung ating composition. Ito yung topsoil. Halo natin. Ang pati hamiki pa. So guys, ang ginawa natin special mixture to, no? Isang sako ng worm cast, naluan natin ng na-decompose na balat ng durian, and then rice hull. So lalagay natin sa seed bag. Ito na yung pagtatamnan natin ng iba't ibang klase ng ornamental plant. So in our next video, abangan nyo kasi ipapakita namin kung paano magtanim ng butterfly plant. 1 month old. Ilang, pero So ganyan. Importante, no, ito yung tawagin natin ay komposisyon ng organic fertilizer. Malaking pakinabang ito, lalo na kung gamitin mo sa pagtatanim ng gulay, yung mga leafy vegetables. No, yung pinaka-importanting punto doon kung bakit tayo lumutang na ganito ang ating presentation. Una, kung gulay ang ating itanim, nagamit natin yung worm cast, nakakaiwas tayo sa chemicals na natural lang na tubo ng gulay ang makain natin. Okay. Maraming salamat, ha. Ito, balik alaala lang sa na daanan natin na presentation. Malaking tulong sa mga kabataan na nag-uumpisa pa lang. Tayo namang mga may edad na dagdag kaalaman. So, maraming salamat. That's it for today's episode, guys. Daghang salamat for watching. If you learned something and find this helpful to you in your gardening journey, please like and subscribe to our channel. Lutong Bisaya, we do gardening and cooking mukbang at the same time. See you again in our next upload. Daghang salamat. Peace out.